Hello. Ano sabi mo kay Kim? Torpe ka daw. Hoy, start na. Hoy. Okay ate. Meron na yata. Kailan daw makakat? Mamaya na. Hello. Mag-intro na tayo. Wala takma. Welcome sa aming bagong episode ng... Ano mo ng pangalan? Podcast. Ano ang pangalan natin? Emotions ni Riley. Wala tayong Hindi talaga. Oo. Pangat na may pangalan tayo. Mukha tayong cringe. Welcome na naman po sa bagong episode na ika-cancel kami. Gano'n na topic na kami. Topic kasi ka. Baka kita. Ay, sorry. Kala ko kung ano yung laman. Ipapa... Okay na. Sino mag-introduce, Ben? Bakit? Ano ba? Ba't naging Ano? Wala. Basta. Isa pong podcast ito na kung saan ang bawat isa sa amin ay maka-cancel na naman. Hindi, wala naman si Ian. Wala. Kung nasa kamalian, magpagaling ka na. Silang talks. Silang talks. Ano? Silang talks. Hindi dapat magpatulog. Oo nga, para wag na rin. Badiklak niya. Basta alam natin makakancel tayo dito. Yun na yun. Okay na. Anong topic natin? Hindi mo pala siya mag-take. Introduction? Wala tayong introduction. Basta tayo ng mga... Basta, kamusta na lang po sa mga tropa namin dyan na mga hindi pinayagan. Charot. Hoy, welcome to our podcast. Isa, dalawang beses na hindi nakasama. Ayun. Ay, sino? Isa, hindi, dalawang beses na hindi nakasama. Si AJ, kasi po yung isa sa amin. Happy birthday sa Na-dislocate mama ang... Happy birthday po sa papa ni AJ. mo. Happy birthday, Tito. Sino? Papa niya. Hello. Cake friend. Papa ni AJ. Happy birthday po. Thank you so much. Brought to you by... Anong topic natin? Wala na tayong pagkain. Ano? Tayong vacuum. Ano ba? Ito pag... Ano ba? Start na agad? Awan, bigyan naman ng topic. Ano ba gusto nyo simulan? Yung sa kasal o yung kailan ikakato? Cut off. Ah. Yan. Yung ano, Kasi may ako propose. Pare ka. Teka, bitin mo kaya yan? Ano ba sense yan? akala ko ba friend mo na yung ano natin? Hindi yung sa kasal kasi, kung wari kasal niyo ni Raf, tapos bigla mo po propose yung boyfriend ko sa kasal niyo. Okay na Dyan lang sa'yo. nga tayo Amen. magsimula. Yan na rin ang pinag-uusapan nyo. O, diba? Okay. Okay, game. Nice. Mag-start na po. Ang tanong ay, okay lang ba sa inyo if yung, kunyari, friends daw, tapos, kunyari, kasal ni Gab tsaka ni Kim. Tapos, biglang bida-bida, kunyari si Si Anya. kunyari ako yan, tapos bigla ka magpo-propose sa shota. So, ano daw ang tingin nyo? Okay lang ba siya o hindi? Sino magsisimula? Go. Sa akin hindi. Kasi 'di ba kasi tawag ito parang yung araw na yon kanila. Kasi yun yung pinag-isipan nila, pinagandaan nila. Tapos yung pinrepare nila na pinaka-event, parang wala ka rin, parang alam mo yun, parang di mo din pinag-effortan yung pagpo-propose mo sa kanya kasi ginamit mo yung event ng iba. Tapos yung pinaka-location, gano'n. Oo. Pero paano pag yung boyfriend mo yun naman yung magpapropose sa'yo? Pero yung iba yung kailangan. Ayoko! Ayan, tatanggihan ko din. Same kami. Kasi, malamang lang ako. Oo, ako din. Kasi Kasi ang disrespectful. Ang Lalo na disrespectful. sa POV nung kinakasal. Lalo na sa girl. Oo. Imagine, pinaghanda mo yung kasal mo, tapos biglang may magpo-propose dyan. Makukuha ang spotlight mo. Lalabas talaga ng simbahan. Kasi yung, ay, magkano yung 200 yan? Si Gab smiling to the pain. Kasi yung boyfriend ko, pumapayag siya. dapat sila yung yung pinaka-spotlight ng event Tapos, Bakit ka mga tapos kukunin mo yung spotlight para mag-propose. Oo, di ba? Mag-isip ka man lang. Oo, di ba? Oo, di ba? Kaya yan, kung napapanood mo man to, Raf, huwag mo na daw gagawin sabi ni Eli. POV mo na ng lalaki. Sige, ako muna. Kung ako naman, siguro, Alam mo yun, kunyari nga kasal ni Gab tsaka ni Kim. Siyempre, di ko yun gagawin kasi for me, ang proposal, isa siya sa pinaka nilulook forward ng girl tsaka para din sa akin. Kasi sa perspective ko naman, yung proposal, dapat intimate siya na parang, alam mo yun, kumbaga parang
pinaghandaan talaga. Tapos, Tsaka alam mo parang yun, hindi mo siya mapapayas dahil lang na-pressure sa oo. Tsaka, ang maganda kasi doon, kaya for me kasi, ang purpose ng proposal, kumbaga parang, yun yung parang pangahawakan yung memory eh. Kunyari, kunyari, nagtanong yung anak nyo, paano ka nag-propose, daddy? Tapos parang, alam mo yun, meron kayong core memory na may mapapakita na ang sweet, ang sweet ng ang sweet ng event nyo, parang, nag-effort sa ganito ganyan. Di ba? Parang Nakaka-bother talaga yun. oh, kasi nga, ang ganda niya, Kuha na ganda ng niya spotlight tignan. ng puti. Alin ba? Yung ba may teta tapo, pero talagang Ayun. ibibigay doon sa Nakain isang na girl. yun. Ibibigay sa Ay, isang girl. sa akin po. Diretso Hindi, I mean, Yung alam mo ba yun? Alin? Diba, halimbawa, kasal May plano na sila. Tapos yung sa batuhan ng Ayoko pa rin. ng Bahala kayo dyan. tawag doon. Pero kapag sa Okay, ano lang, flower. Tapos, di ba, nasalo na. Didiretso Nasalo na. talaga doon. Diretso Tapos, na, tsaka parang diretso iiwan na ng lang yung pag ano naman Sige, paano yun? Kunyari, nasambot nung isa hindi pa naman siya ready. Hindi na nakabot na ginagawa mo talaga. Tapos bigla na magpupropose. parang kasali yung bride din Mga taga-Amerika talaga, mga wala kayong Ayoko nun. POV nila yun. Ayoko talaga. Tapos Ang weird talaga. Nasa likod na, naka-ano na. Hindi, yung pangit pa din naman. Grabe naman. Tsaka yung Para ka yung ng kasal, sa perspective ng girl, parang yun yung parang pinaka-princess day Gamitin mo, namin. ina naman. Naririnig naman din. Diba naman? Para nga Parang princess mag-aesthetic. day siya ng ng mga, para siyang debut ng mga girls. So, bakit ka mangunguha ng spotlight ng iba? Oo. Like, pangit talaga, legit. I mean, yung kasal, parang pinagpaplanuhan na yun ng mga babae, mga bata pa lang sila, tapos ganun lang yung mangyayari. Ikaw, anong Bawa, kasal nyo. Tapos biglang may nag-propose. Biglang may, ewan ko dyan. Tapos biglang may nag-propose sa kasal nyo. Anong magiging reaction mo doon? Siyempre, yun din. Same din nun sa inyo. Kasi spotlight yun ng ng ikakasal. Tapos aagawin. Oh, ikaw, Sabi niya rin naman eh. ikaw, alam ko sagot mo eh. Eh, di wag mo na tanongin. Ano mo naman? Huwag na, grabe naman. Alam lang ata yung may ibang sagot. Hindi, kasi para kasing yung point of view din, kumbaga parang hindi naman sa, kunyari, medyo gets ko din kasi na parang hindi ka naman masyado magagalit. Kasi nga, kumbaga parang, Kasi lalaki ka. Happy para din sa nag-propose. oo, kumbaga parang hindi mo na Pero natin may Oo. wedding. Pero siguro kung parang Kahit- biglaan, siguro medyo magiging okay pa. Pero parang sasabihin sa'yo na, pre, magpa-propose ako sa kasal mo. Mas hindi na okay pag biglaan eh. Hindi, kumbaga parang, alam mo yun, kung nasabihan ka na beforehand, parang medyo nakaka-off na siya agad. Pero kung, nakaka-open eh. oo, pero kung baga mas matagal mo siyang dadamdamin kasi nalaman mo nga beforehand. Ano sagot mo doon? Ayoko. Niya, okay lang Para daw. may iba namang perspective. Okay lang daw, matutuwa pa daw siya. Kasi nga, nag-propose daw yung tropa niya dun sa babae. Eh, di sila na nagpakasal! Dahil kasi lang, Kaya yung magsalita eh. Siyempre, tatatikin doon kasi kasal nila yun eh. Bakit ka papayag? Kaya nga. Magpakasal ka dun sa Kay babae. Gablo na alam, no? Kay Gablo na okay na, next question. Imagine kayo Ayan na. Oh, hindi yun sa sa cut-off. Yung cut-off. Oh, sino bang gusto magsimula? When is the time na dapat? Kung yun daw, kung kailan, ikaw nga magsabi ba? When is that right time daw para mang-cut off ng friend? Kanina mag-start. Oh. Oh, yan, i-clear nyo muna kung friend lang, friend, best friend, or acquaintance. Any kinds of friend. Okay. Hindi, iba kasi, Iba't for ibang variety. iba't ibang But iba yung standard no kung Ay. kailan ka mang-cut off. Hindi, friend na lang, friend. friend. Oh, sige. May Friend lang. Mga level 1. Ay, Sino magsa-start? shit. Parang ano mo lang, nakakausap mo lang sa ano. Sige, ako na lang. Ikaw na mag-start. Mga walang kwenta din talaga eh. Sila nag-open ng topic, hindi magsasalita. Wala akong sagot sa Sige, sa akin siguro, when is the right time kung magka-cut off ka na? Siguro pag sa akin, kasi friend, for me kasi pag friend, kapag friend kasi, ay iba-iba kasi sa akin, acquaintance, friend, tas best friend. Para kasing sa akin, kung magka-cut off ka ng friend, siguro kapag feeling mo, hindi ka na comfortable around them, or like parang hindi ka na masyadong nag-grow,
alam mo, hindi ka na parang okay na makasama sila kasi kung friend kayo, 'di ba? Mas more on uncomfy ka na kaysa nag- Oo. Kumbaga, hindi ka na open na makipag-usap sa kanila everyday. Kahit hindi naman siguro everyday, parang hindi mo na sila gusto magkaroon ng communication at all. Siguro, yun na yung time na i-cut off mo na. Pero, hindi dapat silent cut off. Maging open kayo about it. Kumbaga, parang kumbaga parang meron kayong, kunyari, magjowa, ganun. Kung may closure, siguro kung bago ka mang cut off, siguro Silent cut off na tayo. Sorry, kung Kaya nga, sabi eh. na may ayoko na. Ng silent cut off po kami, guys. bawal ka mag-itatag dito ako sa Ridandaan. Mahirap. Maging open Ayun pa po, ako. silent cut off kasi kami kasi nga alam namin yung gagawin niyang issue kasi nga feeling artista siya. Kasi hindi siya nagbabayad ng Yun yung ano ko, kapag mong ka-cut off, kapag hindi nagbayad ng Nandito na rin tayo, ibigay natin kay Elia. Dalawa pa ibigay nyo Ano sasabihin ko? Kailan yung tamang time na magka-cut off? Ano? Sige, may experience mo kayo. Give it the experience. Ano? Kasi, tawag dito, madaming na beses na kasi, pinagbigyan. Kumbaga, May gamit ka ng monster. Ay! kumbaga kasi, dun sa dami ng times na pinagbigyan mo siya para makausap ka or magbayad siya, or basta magkaroon man lang kayo ng tawag dito, communication. Pero wala siyang binigay, cut off na. Nangihingi lang ng update yung tao, hindi ka makapagsalita. Lago. Sino ka? Pero hindi siya nagbabayad pero Siguro paano ko ba yan? Feeling ko kasi hindi ako basta-basta ng ka-cut off and madali akong magpatawad. Like feeling ko nga ako yung pinaka-forgiving sa atin eh. Oo talaga te. Tsaka yung pinaka-forgiving. Pinaka-forgiving pero di marunong mag-sorry. uuwi na yan. Punta ako sa Tom's World. Grabe nga yan, MJ, hello. Wala ka naririnig. Sa akin, kailan nga ba ako ng cut off? Grade 7, kinat off ko yung yung buong circle ko. I think time na mang cut off ng ng friends is kapag alam mo na ginagamit ka na lang. Na para kopyahan. Ganon. Hindi ko naman kasalanan kung mga bobo kayong lahat. Meron pa kayo sa YouTube, diba? Ang Basta yun, cut off lang ako kapag alam ko na ginagamit lang ako. Buti na lang napunta ako sa circle of friends na matatalino. Tangina. Tulad ni Ay, okay. Hindi, meron na. May tanong daw, ano yun? Is it better to be friends before dating? Is it Friends better to be before dating. Friends before dating. Oo. Oo. Turo po yun na Pepe. Turo po yun na Pepe. Shoutout sa'yo, Pepi. Ay, po mga tita. Hello po. Sino yun? Friends before lovers tayo. Sino? Kasi si Alia, tamo. Okay po, masasaksihan natin ang kwento ng love life ni Aliyah at ni Ra. Kinikilig ako. Pupunta rin. Say hi, my dudes! Hello, say hello. Ayaw na. Eh di wag. Wala na akong boses. In memory of AJ. Hindi ba siya pupunta? Hindi. Happy birthday kay Tito. Happy birthday, Tito. Happy birthday, Tito. Happy birthday. Dali na, Liya. Kamaya ka naman muna. Di mo ba pinapush yung ano natin? Pakita mo si AJ. Ay, yung flashlight. Hello. Hi kay AJ. Baka may nakita ka dito, di. Wala akong tinignan. Say hi. Madali. Ayan, magkakanta ko. Paano ko sisimulan? Sagutin mo lang. Tatakot ako na. to be friends before dating daw? Oo, mas better pagka
yung magiging magkaibigan muna kayo tapos yun magde-date kayo. Kasi 'di ba ang sense din naman kunwari pag manliligaw ka, ang sense din naman nun is magkakilala kayo, 'di ba? So para lang din kayong pagka nanligaw siya para lang din kayong magkaibigan. Eh pagka nung kunwari kami kasi Warning, namumula na si Aliyah. Ayoko na may mga experience. Wala ka. Iba experience. Yung sa amin kasi super unexpected na magiging magkaibigan kami at super unexpected na magiging kami. Naging mag-friends kami, tapos... Wala pa naiihi ka na. Ano nga sabihin ko? Yun na yun. Ay, tuloy. Yung kwento? Sorry. Wala pa. Wala ka na. Dahil ko pala sa'yo. Hindi pa ako makalma. Tuloy. Wala naman akong experience. Wala. Wala naging kaibigan. Wala siya naging experience kasi kinukulit niya lahat. Ano? Ano lang? Sabi ni Beth. Ulit nga lang yun. Oo, naging friends naman kami. Naging friends naman. Pero crush ko siya no. Hindi, pero mas maganda Hindi sila talaga pa Hindi naman sila naging friends bago sila eh. Ingay nyo. Hindi, mas okay talaga na maging friends muna bago maging lovers. Kasi kapag friends, kumbaga kilala nyo na isa't isa. Alam nyo na yung mga bagay na ayaw nila, gano'n. Yung mga red flags sa kanila, alam nyo na. Ang ano nga lang, yung risk na baka masira yung matagal na friendship. yung friendship na yun. Yun yung medyo delikado. Tapos Di ba, bless? nawalan ka na ng chance na magkaroon ng lover, nawalan ka pa ng friend. Yun yung ano. Oh, yun yung tama-tama kay iisipin nyo. Blessy to, guys. Hindi naman nawala yung friend. Nikip niya kasi. AJ. Magsalita ka na. Ikaw, Kirby. Tingin mo ba okay na maging friends muna bago maging lovers? Sa akin depende. Kasi ano talaga, siyempre if ever na magiging kayo, mas maganda if maging friends muna kayo. Pero sa case ko, mas prefer, totoo, Experience. hindi sa experience, gusto ko maging okay. experience. Gusto ko like, kunwari, meron girl na crush. Di ang gusto ko, kaibiganin muna, ganun. Pero, alam mo yon nung may inner na, alam mo sa sarili mo na crush mo siya bago mo siya gawing friend. Bago maging kayo. Mas bet ko yon. Ayoko, pero kasi medyo, pwede din naman yung matagal na kayong friend tapos biglang naging kayo. Pero, ayun din, ayoko rin nun. Mas gusto ko yung, alam mo na crush mo siya pero magiging friend muna kayo. Ganun yung, point ko. Kinikilig pa rin, hindi pa siya nakakalma, guys. Hindi pa siya nakakalma. Like, kapag nagkakilala kayo, crush mo muna siya, tapos tsaka mo lang kakaibiganin. Yun yung gusto ko. Pero yung parang friends Matagal mo na lang kayo, tapos friend. magiging kayo, parang nakakatakot siya. Nakakatakot. Para sa'yo to. Kasi sa akin, kapag naging friend ko na yung isang girl, ayun, friend talaga. Oo. Dahil tsaka Di ko na Tsaka ang nakikita weird as kasi, romantic interest. ang weird or- kasi pagka friend mo na din, friend mo bago maging shota. Iba Hindi, talaga pag kasi matagal mo ng I friend. mean, before, hindi, crush, Oo, friend, before, hindi yung, hindi yung friend kayo, tapos bigla mo like, siya kunwari, matagal nagustuhan. na kayo. Delikado, Biglang- medyo risky yun. Kasi baka mawalan ka pa ng kaibigan. Dalawa mo yan. Okay lang tayo, di naman kayo naging magkaibigan bago. Kaya nga, una pala may intention na agad ikaw eh. Ang sama. Ikaw naman, Jessie. Walang comment. Galing sa madaming experience. Bilang tao po, lahat ng... Mula grade 7 nag-ano ka, nasa isa si kayo. Shoutout daw sa inyong lahat. Shoutout grades. Di ba, Kirby? Shoutout sa mga naging crush ni Blessy. Nasa circle of friends namin. Shoutout sa'yo, Bre. Ang galing ko, diba? Justin, ano? Shoutout kay Anot. Ay, gago na dyan ba? Ano? AJ. Tingin mo, mas better ba na maging friends muna tapos lovers? Or biglang... Parang hindi nangyari uli yung kay her. Hermione Bakit oo? Vasquez Bakit ng nga oo? PCU, ABM po siya. Look. Nagka-copy-paste ka ng sagot, ah. Kasi, Kasi nga, parang hindi mo ulit yung
Oo, parang gano'n ako. Kasi sa kanila ganun sila, di ba? Crush to lovers agad. So, Kaya sabi ni AJ dun sa parang goodbye nila, dapat daw naging friends daw muna sila. Pag ginaya niyo ako, hindi niyo maintindihan yung tawag doon. Hindi mo man lang madidiscover na kahit ano sa tao na magkakagusto ka. Yes ba? Hello? Ano? AJ, nasing ka ba? Lalakad kasi ako eh. Hindi ko maintindihan. Hindi mo man lang malalaman yung personality, yung Okay. kailangan. Sa bagay, di mo kasi siya kinilala. Ganun talaga, guys. Dapat kakaibiganin nyo muna para hindi kayo mabibigla. So, yung sa amin nga, parang yung sinabi ni Kirby na, parang naging crush mo muna bago mo naging kaibigan. Ganon yung sa amin eh. Bale, siya kasi una. Siya kasi una. Una daw nakita niya sa akin na love at first sight na siya. Syempre hindi ako naniwala. Oy, nakwento sa akin yun ni Karap. O, go, tuloy. Oo, nakwento na sa amin lahat. Ayun nga. Yun nga yung sabi niya. Tapos, ang cute lang kasi, matagal kasi siya natigil sa bike. Parang almost 3 months. Tapos, nung tinanong ko siya, nung sa 3 months ba na yun na hindi mo ako nakikita, tapos hindi tayo nakakapag-bike. Ano ba? Ba't kayo ganun? Nung hindi pa kami nakakapag-bike ng gano'n, kung crush niya pa rin ako. Sabi niya, oo daw. Tapos, lagi niya din pala ako tinatanong doon sa mga kabike namin nung hindi pa rin siya nakakapag-bike. Tapos, yun nga, nung, may chance na siya balik kasi nung magkakilala kami, hindi talaga kami nagtanungan ng FB. Wala talaga. Nag-uusap lang kami sa in person pagka nagbabike. Ganon. Tapos, meron ng race, nagkakita kami doon, ayun, nang hingi na ng FB, tapos nag-usap. Pero ako yung una nag-first move. Tanong ko siya kung pupunta siya ng Capso para mag-bike. Tapos, yun sa amin kasi, magkaibigan ata kami almost 7 months or 6 months. Tapos, after 2 months, nag-aminan kami, tapos, almost 2 years bago ko din siya sinagot. ito daw, next topic daw. Ano daw yung opinion nyo kung sino yung mas effective na nagper-first move? Lalaki or babae? Kulin. Hindi effective no ako yung nag-first move. Lagi na ako nag-first move. Ay, ako hindi rin effective. Diba? Kami kasi nag-first move. Kami, sorry po, nag-first move po kasi Gusto ko ako. kapag lalaki nag-first move. Depende kung may Kasi mahalata na mas madami yung kumbaga mas gusto niya yung girl kaysa sa gusto siya ng girl. Hindi, Mas effective yung relationship kapag gano'n. Actually, may tinanong din. Tsaka May tinanong din, di ba, may parang survey Mas ata ano yun. lalaki. Tinanong nila yung lalaki kung anong mas gusto nila, kung nag-first move ba yung babae sa kanila o ano sila yung nag-first move. Yung iba doon, ang sagot, parang gusto nila yung babae. babae. Oo, may ganon. Bakit sa'yo nag-first move sa'yo? Yung babae nag-first. Ako nag-agree. Eto, di ba? Ako din. Nag-first move sa kanya. Hindi naman inano. May nag-first move. Hindi. Sa akin, ang preference ko, sila nagpa-first move. Pero most of the time, ako. Hindi. Wait na. Hindi. Kaya napapal yung lalaki kasi parang may courage yung babae naman. Oo. Sa akin kasi, sa case ko, gusto ko, Naisip ko gusto nila ko laki, siya. shit, ang tapang naman ito. Hindi, ang gusto ko siya kasi parang, Gusto nila yung perky. kumbaga parang, Nakikita mong may chance. tsaka hindi ako maboboard. Hindi, kasi aminin nyo naman, kapag ka nasa first stages pa lang kayo, gusto nyo yung may excitement, thrill, di ba? Imagine naman kung yung umamin sa inyo napakatahimik naman na hindi naman masyadong Diba? parang hindi mo ma-feel yung hindi mo naman ma-feel na sincere gano'n. Pero most of the time kasi ako yung naamin. Ito kayo ikikwento si Hindi, ayun nga, ganun din yun. Depende din kasi. Ikaw, ano gusto mo? Ikaw mag-first move or... Depende. Kapag ako yung unang nagkagusto, syempre gusto ko ako yung first move. Pero kapag yung girl yung nagkagusto to, at siya yung nag-first move, okay lang din naman kasi, yun nga. Parang meron sila na umamin, ganon.
Tas, Ang astig ayun. nila, no? Na, Oo, may courage sila na umamin. Tas parang makikita ng boy na shit, ang tapang nila. oo, tsaka bukod doon parang mas nabuboost yung confidence ng boy kasi na maiisip niya, may nagkakagusto pala sa akin na girl. So parang ano So, nabus ang confidence mo. depende. Mas nakaka-boost ng confidence syempre kapag interested ka din sa girl. So hindi ka interested. For me kasi, pagka naamin yung babae, nakikita doon yung nakikita doon yung personality ng girl. Kay Kirby. Ay, oo nga. Ha? Guys. Anong naramdaman mo nung nag-first? Ay na. Ay, Tapos maririnig kung gusto niya na. pero, Kayo game. O, dali, pag-usapan niyo yan. Kasama natin yung love team nila. Next topic. Wala naman na yun, grade 8 lang yun. Okay na, pwede pag-usapan ulit yan. Hindi pero effective. Puppy love? Kasi? Tuta pa si Kirby. Okay na. Okay. Dali, doon sa kanila. Sapaha talaga. Ano, parang magkasama na iiya. Interview about family planning. Ako niya rin ang tanong sa mag-asawa, paano kayo nakilala? Sabi ko na. Magkasama, guys. Naiintindihan mo ba ako? Gagabatin mo, i-case kapag ako yung nagpa-first move, walang nag-work. Wala nag-work doon sa lahat ng inanuhan ko ng first move. Wala. Kasi sa akin, kapag ka lalaki nagpa-first move, mga Sa lahat na nagkagusto kay Kim, si Gab talaga pinaka namin. Ayos. Gago si Gabi lang matino. Oo. Tsaka thank you siguro. Sa akin siguro mag-thank you kayo kasi hindi nauntog sa akin si Gab, no? Kung nakasal namin may sarili. Wala kami shishit ni Aliyah. Grabe talaga yung kilig ko nun, te. Magkaroon si tapos si Kim katabi. Tapos magkatabi kami nito. Ewan ko nasa utak lang. Ang idea nun eh. Tapos sabi ko yun. Wala. Hindi, promise, grabe yung kilig namin kasi may one person apart kasi sila. So, eto si Gab, eto si Kim. Nakaganto si Gab. Tapos sabi ko, gago, Aliyah, tayo mo bagay sila. Tapos nagpapapabili ko trip na nila si Kim. Pili ko trip na siya noon. Hindi pa. Hindi niya kasi kilala si Kim. Kaya lang kilala ko. Oo. Nagkauntugan sila ni JP. Ayun. Nagkakausod. Oh, yun. Kirby kasi parang tama. Mabibi. Siguro kasi sa unahan ako dun sa jeep. O, diba? Para madaling makapata. Ayun. Paandar na yung jeep, hindi ako nakaupo. Yun, pagpasok ni Gab, untog. Tapos ayun, kaya napunta yung focus nila kay Gab kasi syempre nagkauntugan na. Oh. Sobrang attractive din kasi nun ni Gab. Naka-turtle. Hindi, no time. Bakit kung hindi ka attractive nun, hindi kita sinipkiko-kikin nun eh. Naka-turtleneck siya yata na black nun, no? Kasama pa yun eh. Wow, good yung memory. Alam niyo ba kung ano unang chat sa akin ni Kim? Cute, kamo. Ilalaglag na si Kim. Ay, kinikilig yung isa dyan. Alam niyo ba kung ano una niyang chat sa akin? Doon ka pag sa jeep. Ay, hindi. Ang una niya palang ginawa, inad ako, tapos nag-my day. Nag-my day. Nakakapal naman ang mukha mo. Kasi hindi nga ako active dahil sa Facebook. Pansin na yung tao. Nalaman ko lang ito nung sumali na ako sa GC nila. Gumawa rin Nag-story siya, pala, tapos nalaman ko, nag-chat pala sa GC nila, sabi, mag-chat ka, mag-react ka naman, Gabriel. Tapos, kamayan, nag-chat na sa akin. Ano yung lyrics sa ano? Ay, si Jopay. Oo, yung Jopay. Nag-Jopay yun sa akin. Gab, kamusta ka na? Nagana-gana pa yun. Gawa. Papakita ko mamaya. Ako mag-i-edit na. Papakita ko mamaya. Sabi ba naman ni Gab, kamusta ka na? Tapos okay naman ako. Sabi ko, okay naman. Tapos sabi niya, ano, sunod na lyrics nun? Kamusta ka? Gano'n, Gab, kamusta ka na? Basta yan! Oo. Hindi nga natuloy nun. Oh, hindi niya talaga kasi nahiya daw siya nun. First line lang. Tapos sabi namin, Kim, ang pangit. Huwag mo na ito.
Ayun. Ang lupit lang nun kasi Team song His parents ay sa jeep din nagkakilala. Ay, ng team song yung joke. Team song nila. Dapat piplayin Yes. niyo yun sa kasal niyo. Amen. Baka, Yung canon event daw yun ng pamilya. kaya yun guys, kung gusto nyo pong... Saan? Try, check na lang. Buhay mo. Kala ko yung pinsan na ito yun. May kasali daw, hindi nakasali. Kala ko yun Ayun, yun. na siya. Yung day. Anong topic natin? Either yung day or yung... Patingin nga ng topic mo. Asan ba? AJ, tungawa ka naman. Wala, nasagot na nila. Yung topic natin si AJ, backstab natin siya. Kasi wala naman siya dito eh. Wala siya magagawa. Reading sa atin yung mga mga nakating ni AJ na ng ano. Uy, may TikTok pala tayong gagawin, te. Ano? Nakalimutan ko yung mga naging crush letter lang. A, B, C, dito mo, yun yung mag-a-appear lang sa screen. Oo, tapos ano? Ay, oo. Gusto niya Nasave sagutin? ko yun. Ikaw Nasave na. ko yun. Anong topic nga? Is it true to have a Mamaya, small mamaya. cake on your wedding that doesn't feed everyone? Oo, wedding ko yun eh. Ba't kayo mangingilab? Ako din. Intindihin mo yun. Okay Is it lang. Oo nga, okay lang. Okay lang. Tsaka wedding ko yun, ayoko mag... Kung rude ba, na konti lang. Eh, wedding ko yun eh. Ba't ako magbibigay ng cake? Oo, di naman yun. Ang dami lang yung pagkain doon. Diyos ko naman, pati ba namang cake? Madami nga menu na hinanda, ba't pati cake gusto ko? Magkahaman. Bisita lang naman kayo. Nakita ko hindi siya malaking cake, parang customized na maliliit. Para sa mga guests. Ako ayoko. Cake? Ayoko. Cake, maliit talaga. Alam mo yung bento, gano'n. Ayoko talaga. Sorry. Sorry talaga. Sorry talaga. No way. Iba na nga lang, ba't ganyan? Usapang pagkain. Alam niyo na maghahaman ako sa pagkain. Ngayon naging. Kung mayaman po kami, pwede pa. How do you know someone's true character? Kung ako yung mayora ng silang. Go. Yun. Eh, dyan ka lahat kay Kim. How do you know someone's true character? Ano? How do you know someone's true character? Ako, Malay ko. Dito sa Hindi. ES. Elementary. hindi, sa akin, pag nalalaman ko yung, sa akin kasi medyo, sa actions, tsaka kung paano mag-behave. Tsaka, kunyari ikaw, hindi kita kalala personally, tapos, syempre, titignan ko yung actions mo, kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-behave, kung paano ka mag-interact sa ibang tao. Kasi through that, parang sa akin, Wala na, nasabot na kanya. hindi, para sa akin, yun yung sa akin. Kumbaga parang nape-predict, hindi, parang na-observe ko na agad kung paano siya pinalaki, kung paano siya mag-act sa ganitong circumstances. Tapos parang nape-predict ko na din kung paano siya kumbaga paano siya mag-act. Kunyari, naipit kasi sa sitwasyon. Ganun. Parang medyo gets ko na kung paano siya mag-act. Kaya medyo nakaka-enjoy siya minsan. Pagka tsaka mas nakakatawa yun pagka alam mo yung nagsisinungaling sila. Tapos, alam mo namang... Bagay ako ata pinapatakwaan mo. Hindi, pagka alam mo yung totoo, tapos magsisinungaling pa. Yun, medyo... Kaya huwag mo subukan magsinungaling. Ay, doon ako andun sa paano nyo na-notice yung mga, yung mga double face na, Sa akin, ewan ko, baka kinakalabit ako ni Lord. Oo. May nararamdaman kasi ako. din ako nahihirapan. Hindi, intuition ko rin. Intuition. Kasi Nagsisense naman ako. pag may nakikita ako, parang may nararamdaman agad akong Oo. aura nila. Sa akin din. Ibang aura. Negative aura. Hindi, sa akin, trust ko talaga yung gut feel. Kapag Oo, feel ko talaga na iba yung pakiramdam ko sa taong. Like, Ako ewan nila pa kung sa ganyan. Tapos like kasi, nag-yes din ako, pero kapag yung mga ginawa double ko face, sa kumare, di ko napapansin. kaya ganun kapag pala. winarningan ko kayo, agad ko yun. Kasi parang nagbabasa din ako ng mata. Pag nag-warning si Kim, niya, nabasa niya nga. Kaya sa trip talaga. Kasi Friend mo pa naman. kagaya ni ex-ND pala. Oo. Parang hindi nagtutugma yung sinasabi niya sa mata niya. Yeah. Oo, tapos parang yung gestures niya, hindi rin nagtutugma. Yeah. Hindi rin nagtutugma. That's Ganon. Hindi, parang sa dati talaga, sobrang laka. So like, hindi ka mapapakali. Parang mainit agad yung dugo ko sa tao.
Oo, basta gano'n. Parang ang uncomfy agad. Basta pag nafe-feel nyo na iba yung pakiramdam. Oo, baka may ano kami. Mostly kasi ganun. Entitled dapat. Tapos alam mo, minsan nakakatawa yun. Pag naramdaman ni Kim, chat yan. Magchat-chat siya sa akin, tapos, ay, Kim, alam mo ba? Uy, Gago. Eto na. Tanong, is a pick me boy worse than a pick me Meron girl? pick me boy? Oo. Halimbawa, friend niya din yung girl. Tapos sabi mo, I can do better than Hindi. Feel ko ang definition ko ng pick me boy. Sinisiraan niya yung iba. Hindi. Hindi, parang sinisiraan niya yung iba para maging better siya sa tingin nung girl. Parang Diba? Yung naging Parang ipo-point out niya yung insecurities mo para mas ma-feel niya lang na mas mag-best better siya sa'yo. Para Masatisfy yung sarili niyang ego niya. Yun, para for me kasi yung pick me girl, ma-handle ko pa yun eh. Yung parang normal inis lang. Normal, joke lang pala, joke lang. Hindi nga. Mas worse ka lang mag girl. Worse ka pag parang gabit na gabit nila yung parang standard nila. Hindi, siguro, siguro mas inainis kayo sa girls kasi girls kayo, pero ako kasi mas triggered ako sa pick me boy. Promise. Magkaiba tayo ng sagot. Walang Ayan, AJ. ugat sa utak ko kapag may Saan ka mas naiinis? Sa pick me girl, sa pick me boy? ang ganyan. Yung pick me. Ha? Yung pick me. Hindi mo alam yun? Paano ba kaya? Hindi, yung parang alam mo yung I'm not like the other girls kasi lip tint lang ako, tsaka pulbo, gano'n. Paano pag sa lalaki? Pag lalaki, parang, Pilamos lang ako. pag lalaki, hindi kasi ako nag-gym lang ako, home workout lang ako, pero malaki yung katawan ko. Yun, pick me boy. Boy ba yun? Hindi Yeah. naman ka pili-pili. Madali lang Ganto yun, te. Pinili Te, ganto yun. Ang nangyari kasi nun, nung nag-overnight kami kinat. Tas 'di ba medyo may na yun, medyo may na siya. Medyo may maliit na pump. Gago ka. Maliit lang na muscle, ganun. Tapos anong sinasabi niya kay sabi niya, ano lang ako nagka-calisthenics lang ako. Tapos nag-gym ako once a week lang. Pero tingnan mo yung katawan ko. Eh di wow, pakinawin. Pala yun once a week. Hindi halata. Ano yung dito ko tawag? So saka mas naiinis AJ. Matagdum eh. Ayun, pick me boy. Hindi naman Ha? Daw yun eh. Ayoko yung ganun. Butangkad pa. Pick me boy. Oo, nasa takal ako. Basta yung ganun yung quality, ayoko ng ganun. Okay. Ang daw? Sino? Saan? Native sa love, Eh, sa sa friendship. lahat-lahat. Magbigay ka lang ng specific. Sige. Biggest pet peeve. Yung ginagos ka? Siyempre, meron kong mga katalo sa cheaters. Ko naman. Ay. Kasi Yun din. Ano daw? bukod sa dito, general na yun. Huwag na kasi sa love. Tama na lang. Sa friendship, nasabi na natin lahat. Sa yung definition ng pet peeve natin eh. Embodiment. Embodiment of being a pet peeve. If merong taong pet peeve, si Liam yun. Liam Nashalet. Nalala ko si... I think siguro isa rin sa pet peeve ko yung yung mga harap tas hindi naman sila okay or hindi naman sila stable. Ay, sorry, John Gordon. Thank you. Hindi naman siya nakaharap, kaya nga. Oo. Pag naharot naman ako, may agreement naman. Tsaka yung nagkakagusto lang. May agreement naman na nasasabi ko gusto ko talaga. Hindi ka pa rin ready. Ano muna guys mo? Okay kayo guys muna o girls? Guys. Guys. Sige guys. How do you know when a guy really how do you know when a girl really likes you? Ayun. Sasagot si sila. Ha? Bakit? Okay. How do you know when a girl really likes you? Kailan mo nalaman na gusto ka niya? Nakinig na agad. Parehas lang. Kinikilig. Ha? Sagutin ko, experience. Uy, hindi kita. Paano mo nalaman na gusto ka rin ni Aliyah? Wala podcast namin to eh. Yung una nung birthday niya, nakalata ako na nagpa-picture sa akin.
Pakisum nga si Ali. Reddit yan, Reddit yan. Ayun. Oo, nahalata ka yan. Tapos yung sa bang side, nagbabike ako nun eh. Tapos, nag-chat kami, sabi niya, wala, kailangan mo akong panagutan. Gago. Ano yun? Oh, yun. Wag kita tuloy pa, tuloy. Sabi mo, gagaminig. Kailangan mo pala panagutan. Tuloy, ano ba? Yun yung pinaka-sign na ano, kasi tuloy-tuloy kami, magkataro kami. Sa itlap ako, binibilig na. Ang muna yung dalawa. Nagbabayo Pwede ka magkwento, no? Oo talaga. Totoo yan. Ganun talaga, Tay. Ikaw naman, Kirby. Oh, Kirby. Ano to? How do you know when a girl Pag really likes you? nag-confess, Pero Ano ano, rin to eh? hindi naman ako ganun obvious, pero hindi mo alam. Shit, oblivious. kapag ano, Nakahalata mo ba? nakakahalata ako syempre. Parang team kami ni Jennifer. Uy, hindi ako nakakalata. Di ba nakakahalata ako? Ay, hindi ko lang ina-add. Nakakalata ako pero di ko ina-admit. Like sa akin lang yun kasi baka mamaya nag-a-assume lang pala ako. Pero ayun. Ano ba? Since ano rin kasi, yun. Nakahalata mo si Kirby. Nakakahalata ako. Pero mas na ano lang kapag nag-confess na yung girl. Ako. Ano? Dahil sa akin kasi hindi nag-a-apply yung hindi nag-a-apply na hindi mo mapapalata kasi nahalata ko. Pero, malalaman ko lang na gusto. Napapansin ko nga, pero hindi ko siya talaga mamatanggap. Pero siguro, kapag kakausap ko, kunyari, di ba kasi mostly ako yung nagkakagusto. Na-under yan ng... Mararamdaman ko lang na gusto ko ng babae kapag mas sila na yung nagsispend ng time sa akin. Siguro given din na love language ko yung quality time. Pero kaya siguro sa akin yun yung sign sa akin, pinaka-biggest sign, kapag ako na yung nahanap, instead na ako yung naghahanap. Get ba? Yun. Tsaka, siguro din pagka, true words. Kasi nga, ano po ako, assurance deprived. So, yan lang, guys. Mag-sorry ka kaya na. Paano pagka, kunwari, nasa relationship ka, tapos, alam mo yung parang yung isa, di ba, kunwari, so, matagal na kayo, kilala nyo na yung isa't isa. Paano pagka, dumating sa point na low yung babae, tapos hindi ka niya maasikaso, hindi ka niya mabigyan ng pinaka... Pero gusto na. Oo, ganun. Kung sa akin mangyayari yan, siguro mahihirapan ko. Kasi given nga na kailangan ko ng constant assurance. Kasi hindi enough sa akin na ipapakita ko lang na mahal mo ko, ganyan. Kasi kailangan ko malaman na na gusto mo pa ako kasama. Kasi mahirap na, kasi nga ako, nakakapansin ako ng action. Pero mas gusto ko yung kiniklear sa akin. Kung ano yung nararamdaman mas gusto ko, kunyari, bothered ka. Mas gusto ko na sabihin mo sa akin kasi iparamdam mo sa akin na bothered ka. Kasi for me, lahat ng actions mo, lahat ng actions mo, hindi ko makukuha. Yes. Hindi ko mapipick up. Not unless hindi mo sasabihin. Yeah. Kasi hindi naman kami manghuhula, guys. Kung gusto nyo may sabihin na magkakampi. Sabihin nyo na yun. Ano naman? Muna pa Hindi porket na kasi yung ginagawa mo yung babae. Lalaki ka, dapat alam mo na yan. Jowa kita, dapat alam mo na yan. Kasi kung mahal nyo kami, kilala nyo kami. Nagdadari naman kasi lagi. May part kami na alam naman sa inyo. Pero dapat sasabihin niyo pa rin. Sa ano, kasi sa pag ano. Halimbawa, pag ano, may sinabi kang may tinanong kang ano, hindi mo ba ako samahan kumain dito sa labas? Sinabi ko, Hindi kinapa mo eh, kung nakikita ko si Maria hanggang ngayon. Ay, mabait na init ako ba? Kasi nga, Kahit wala dati pa, yung mga nagtigo yun ng 1 week lang. kasi nga, Hindi ko mapinayagan yung siya naman ako. Hindi. Kasi for me, sige, kung mag-relate tayo sa body Nakakauwa kasi yun. or body gestures. Mahirap kasi na mahirap nakapaan kayo na parang, bad trip ka. Tapos syempre, magagaganon ka. Sabihin ko, bakit nagalit? Hindi,
i-validate din naman yung emotions namin. Hindi pa nga kami ready mag-open up. Oo, pero kasi yun nga ang communication talaga. Kaya siguro take time na mapag-usap. Babo naman ang Pagkalit ka, sabihin ko. Kasi, pagkalit ka, take your time muna. Pero kung kunyari, ayaw nyo talaga sila kausap for that time, siguro sabihin mo na. Kasi ikaw, Wag mo ako muna kausapin. Naiinis ako sa'yo. Si ano, di ba? Ayun ko bibigyan sa Bella. Ang gets ko yun, yung ganun lang. Hindi required na sabihin. Dalawa yung tayo. Hindi required na sabihin ng girl nung reason ng pagtatakbo niya. Like, agad-agaran. Ba't napunta na dyan yung topic? May topic kayo sa inyo, di kayo nakikinig. Eh. Basta kayo paano masasabi na gusto ka ng girl? Yun nga yung topic nila, kapag nagtatampo daw yung girl, kung required ba sabihin yung agad reasons. Yun, sa akin, gets ko yung natahimik ako part nila na hindi agad dito sabihin kung bakit sila nagtatampo. Like, bigyan nyo muna ng space, ganun. Like, Ayoko ng space. magsasabi din naman sila kapag, like, yung time na para makayan lahat. Sige. Okay, may perspective si Kirby. Pero for me kasi, kunyari, sabihin natin na magkakaroon kayo ng break from each other. Tapos hindi kayo magsasalita out of nowhere. For me kasi, as a guy kunyari, hindi ako biglang pinansin. Tapos hindi ako kakausapin. For me kasi isipin ko no na parang, ano bang gusto mong gawin ko? Nag-relapse ako dito. Kumbaga parang ang hirap kasi na Lagi iniwan ako dahil dito. Hindi, ang hirap kasi sabihin na, kunyari, sabihin natin, bibigyan kayo ng time for yourself na mag-reflect, ganyan. Pero ang hirap kasi na parang out of nowhere na hindi mo malalaman kung ano talaga ginawa mong mali. Siguro kung mangyayari yun, sabihin nyo muna talaga na bigyan mo ako ng space kasi kakausapin naman kita when I'm ready. Pero yung di ba, parang i-assure mo pa din siya na something na parang hindi tayo pupunta sa kung ano man. Kailangan ko lang ng alone time para makapag-reflect ako. Hindi kasi may instances na di naman na halatang halata naman kung bakit ka hindi kakausapin. Ay pag ganun, gets yun. Pero pagka yung hindi mo malaman or medyo unreasonable, Pag bigla na. kailangan mong i-assure din na naiinis ka sa ganito ginawa. Go, Colin, sagot. Ganun naman ginagawa ko Kaya feel ko minsan siya, nagiging love session ng relationship na hindi kayo nagko-communicate ng mas Better maayos. communication talaga yung Kasi gets ko naman na gets ko naman na ayaw nyo munang makausap, naiirita kayo. Pero isipin nyo din kasi yung well-being ng partner nyo. Kasi nga, Toxic daw yun eh. Oo, toxic talaga. Ganun ako. Kaya isa siya sa mga wino-work ko. Yeah. Saka Doon na ako kung ba't ako iniwanan. Hindi, saka... Hindi ako marunong mag-express ng sarili ko. Kahit naman sa friends, kapag natatakbo ako, di ba? Hindi ko sinasabi yung problema. Hindi, kasi na rin naman yun. Part na din, pag nasa relationship ka na, maging naman rin. Saka habang nasa relationship ka naman, dapat maintindihan na rin yung side na yun. Hindi, saka pag magko-confront ka about something na mali niyang ginawa, instead of saying na, Ganito yung ginawa mo, mali ka, ganyan. mali yung ginawa mo, you made me feel invalidated. Dapat na sabihin mo, Ganito yung na-feel ko. saka dapat ganito yung gawin mo next time. Yeah. Dapat sabihin mo kung sabihin mo yung anong gusto mong gawin sa'yo para hindi mo mapil yun. para hindi niya na mauulit. Parang ganun lang. Alam mo nung una, siya yung ganun. Hindi siya nagsasabi. Tapos tinuruan ko siya, tapos ngayon ako naman yung ganun. Diba? Galing. Para ma-experience naman lang ganun. Ako pa nagturo Hindi. na nag-open up ka, ganito. So yun guys, mahalaga talaga na mag-open up. Galing talaga kay Colin. Talaga. Kaya nga wino-work ko na naman siya sa sarili ko kasi nga masama siya. Hindi manghuhula ang partner mo. Yeah. Hindi siya Perfect. Kaya Kaya, alam mo yun, medyo nagkakaroon ako ng kapag alam mo yun, kapag hindi nag-open up. parang randomly na, parang, Wala, hindi may ka sa akin.
Oo, te. Hindi kasi minsan pag minsan kapag nagkakaroon kami ng misunderstanding ni Colleen as a best friends, parang minsan kasi Hindi ako namamansin, natawag siya. Oo, te, parang sasabihin ko, ano bang problema mo, ganyan. Parang kasing medyo sa akin, ang na-overthink ako. Madami ako na napaprocess na emotion, na-overthink ako, na-feel bad ako, Kasi yung nalulungkot ako. perspective ko nun dati, dapat kung may mali ka, dapat alam mo, tapos ikaw na yung magsusolve. Tang ina, manghuhula pala. Yun na yung ano ko dati. Hindi ka rin, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo kapag may problema ako. Yun dapat, di ba, nagtatama kayo, hindi ko pinapatin si Kirby. Sasabihin ko, dapat alam niya na yun kasi may kasalanan siya, gano'n. Tapos hindi niya alam yung kasalanan. Kaya siya sasabihin na hindi marunong. Oo. Mind reading ko lang. Kasi hindi rin siya. Wala na, sige, try ko naman ayun yung sarili ko. Ngayon, hindi mo makuhula ang partners niya, hindi makuhula ang friends niyo. Dapat sabihin niyo kung nagtatampo kayo. Yeah. Oo, kasi feel ko din naman, kaya mayroon nagre-resolve tayo sa pagsa-silent treatment. Kasi, Like dahil dun sa incident na yun, tuwing tahimik si Kuya sa GC, tinitigdan ko yung Twitter niya tsaka IG notes niya. Tapos mamaya, alam ko na kung ano reason, tapos kung sino ba kaaway niya. Sino yung pinapalan. Minsan mag-chat, siya naman yung problema. Ako ba yan ng isang araw? Nawala to bigla nung ako. Uy, gagi, wala akong talaga. oo. Oo, minsan. Minsan kasi. Saan yung screenshot yan eh? Oo, nag-dress to impress siya. Dress to impress. Kaya gano'n na yung iniisip nila kapag hindi ako nag-chat sa GC Oo. na may problema. Diba? Guys, yung pagkaganyan nyo, sobrang traumatic nyan sa mga kaibigan and lovers nyo. Sorry, walang Trauma ka na. Ay, gagi, Hindi, mag-sorry na kasi lang ako ano, na ganun ako. madami kasing napi-feel na emotions kapag alam mo yun. Si Katie talaga natawag. Kapag natawag. Parang kasing tanga. Sa IG, sa Nakadagdag ako kay JP. Pabahirapan si JC. Grabe. Pero Dati perspective ko dati, kapag may kasalanan ka, dapat alam mo na yun. Wala kang alam na may kasalanan mo, hindi nagawa mo. hindi, may times kasi talaga na hindi mo alam. May times na kasi na hindi nila alam na ganun pala magiging effect. Oo. Kunyari, may nasabi kang mali. Hindi mo alam na Hindi mo alam na gano'n pala kalalim sa kanya yun. sensitive pala sa kanya. Siyempre, alam mo yun, kumbaga na-hurt ka. Tapos yung tao na nakapang-hurt sa'yo, hindi niya alam na na-hurt ka doon sa ganun paraan. So, parang, Oy, dyan napagod si diba? Medyo, napagod si Polen. ayun. Ano na rin pag-usapan? Ano tanong ito? Next. Sa Tompo. Ano pa ba? Hindi, ayun na lang. Balik na lang natin doon. How do you know when guys like you sa girls? Wala nakakagusto sa akin. Okay. Sino ba may mga experience sa dito ng kanyari, parang MU, tapos sige na. Tama, sige. Ang tanong, does moving on too fast in a relationship have consequences? Ano? Yung pag-move on, mabilis masyadong ba ng moving? Ay, moving too fast pala. Ayoko nga. Tapos moving too fast in a relationship. Ayun na lang, moving too fast. Kung mabilis Parang yung ang bilis ng progress. pacing nyo. Oo, yung progress nyo. Kung kumain? Kung pagka sobrang bilis ng pacing nyo, meron ba daw Kunwari, 1 month pa lang nagkikita na gano'n. Legit, kapag mabilis yung yung kung paano kayo nagkakilala, kung paano kayo naging mag-MU, mabilis din matatapos yun. Ganun ang perspective ko. Parang kasi ang mangyayari doon, hindi nyo magiging Parang nag-experiment. kakilala yung isa't isa. Kapag mabilis din matatapos yan. Yun ang Kasi parang hindi nurture yung friendship mo. Yung parang pinagsasamahan nyo. So, yung magli-lead yun sa parang maling decisions sa relationship nyo. yung muna, yung mga 1 week sila na, ano ba namang klase yun? Uy, uso yung dati ng kakita. Ang dami, no? Paano nila nagagawa yun? Yun nga yung mga 1 week lang. Ayoko ng topic. Ayoko ng topic. E di sa ano na lang. Ako Yung sa move on. Okay lang ba yung mabilis mag-move on? Like, kunwari, wala pang 1 week, naka-move on agad. sige, ako na lang. Si John Carr, gano'n. Parang ang Oy, doon, okay.
unrealistic ng ganun. Hindi pa realistic yun. Wala talaga nakaka-move on. Sa akin dati, sa araw lang. Wala na. Grabe, ang unrealistic naman yun. Oo nga, isang araw na. Legit, paano nyo nagagawa? Baka hindi nyo talaga minahal yung guy. Hindi kasi 'di ba, mayroong time na yung kumare, di mo gusto yung yung ugali, yung trato. Parang Magmumove on ka na during the relationship. Oo, tapos matagal ka nang nagtitimpe, ganyan. Tapos pagka nakita mo hindi pa rin nagbabago, tapos nagsasabi ka naman ayaw mo ganyan, kasi pare alam mo yun, naghihil ka na habang tapos tsaka ka na kakat mo na siya, tapos after a day wala na. Oo, ganun sa babae actually. Like, Ba't sa akin? Hindi! may ganun kasi, like, parang, di ba, ang tagal na. Tapos parang napamasin nyo na lahat. Tapos habang nandun kayo sa situation na yun, unti-unti na kayo na-detach. Tapos biglang pag nakahanap ka ng Schedule ko. Kaya guys, pagka pagka gusto ng babae o kaya may sinasabi sa inyo yung babae na baguhin niyo yung ganito, maging thankful kayo. Kasi gusto niya na maayos. Pili ko yung mga babae mabilis mag-move on. Yun yung parang, nila, parang tawag doon, defense mechanism. Para makamove on agad, ganun. Tried and tested siya. Ako, hinihintay ko. Sa akin naman, siguro, ayan. Hindi, sa akin naman kasi, parang mostly kasi, hindi naman flex to pero kasi mostly ako nag-e-end ng relationship. Tapos, for me, weird ka din. Pero kasi sa akin, yung pag-move on, siguro, through the process din, parang siguro while nasa relationship din nga, ginagawa ko na siya. Yun nga, yung sinasabi lang niya nila. Yun nga, ginagawa ko din. Kumbaga parang, alam mo yun, kung wala ka namang mahanap na reasons na para magstay. Parang ine-end nyo lang kapag parang ready na agad kayo mag-move on. Hindi, pag okay ka na. Pag okay na, pag healed na, fully. Ganun. Like, kunyari, During the relationship pa gano'n. Masasabi niyo bang healed na kayo? Ako, oo. Pero unstable pa din ako. Ganun kasi yun kapag Oo, ako na pag sinasabihan pa kayo ng mga kailangan nyong ayusin. Ibig sabihin nun, gusto niya pang mag-work. Sino mas mabilis mag-move on? Babae o lalaki? For me sa akin. Kadalasan kasi sinasabi lalaki na bumove on na mabilis. Kasi mukhang unaffected yung lalaki. Pero kasi alam nyo guys, Coping kagad. Kasi ang unang ginagawa ng lalaki pag nag-move on, coping kagad. Diretso coping kagad yan. Tapos later niya ma-realize. Still later magsisinkin yung feeling na Oo, tsaka, alam mo kadalasan yan, kunyari, sasabihin nila na okay na, ganyan, naka-move on na. Pero, once makita mo yung yung ex mo na ganyan na may kasama ng iba, parang, ay, tangina, okay na, may naka-move on na siya. Tapos, saka mo mararamdaman. Saka mag-hit sa'yo. Hindi, alam ko lang na ganun yung feeling kasi may mga kaibigan. Kumbaga parang binababad nila sarili sa laro. Yeah. Tawag to ilang friend. Binababad sa laro. Patanong ka, Charo. Ano na? Ba siya ilang friend? Mamaya tatanungin ko. Mamaya ko. Next topic na. Ay! Oy! Ayan na tayo, favorite mo. Ano? Is girl code or guy code mas malakas? Girl code ba o girl? Mas malakas. Stronger. Ano yung Alin yung mas matibay? Girl code or boy Matibay na code? sinusunod. Girl code or boy code? Sa panahon mo, boy. Daming tarantadong babae ngayon eh. Ay, Sa panahon ngayon, boy. Hindi. May kilala din ako mga lalaki. Depende yan sa magkakaibigan. Depende yan. Kung tinatolerate. Basta mali, ay dapat siya sundin. Kahit, Oo, kasi any naman girl or boy code dyan, laging dapat may respeto, magkakatalo na lang yan sa pagkano na paano pag pumayag yung friend na okay lang, natsawain mo yung ex ko. Hindi. May something wrong din dun sa kumaya. Bawal pala tayo. Bakit? Kasi mag-ano sila eh. For me may something wrong pa din. Kirby! Kadiri kasi eh. Imagine mo meron Shoutout sa'yo! Imaginein mo, yung tropa mo, may memory dun sa tinishota niya, tapos bigla. Hindi kasi, sumuway kasi ako sa girl ko. Kailan?
kasi sinasampal mo siya ng ano. Mas better ako sa'yo. Oo, na parang Parang sobra kasing disrespectful no, na ipapakita mo pa na... Hindi, tsaka yung pagpapaalam part pa lang. Like, Pwede ko bang gawa? Oo, pwede ko bang sutain. Tangina mo, tatanungin mo pa talaga. Gets ko naman na wala kang magagawa kapag love mo na yung tao. Pero pigilan mo naman kasi... Kapal ng mukha. Basta yan, sundin niyo yung girl code. Ayun din. Kasi wag tayo maging bastos, di ba? Charot Grabe yan. talaga, sobrang disrespectful. Oh, bawal na kami ni Kirby. Tsaka, tinitigilan nyo yung pagsusuta nung nasa ano, nasa circle. Wala na ang curlin Na nga yan. Wala na ang curlin po. Hindi, kasi ano, isipin nyo din yung consequences. Bakit oh? Sige, subok. Gusto niyo pa bang maging ano, maging magkaibigan kung malala yung naging away? Hindi. Oh, di ba? Tsaka, I think hindi ka rin hindi rin possible na maging kaibigan mo yung taong minahal mo na dati. Ah, wait lang. Sige, tanong Ay. mo yan. Okay lang ba sa inyo kung ano, maging friend yung ex nyo? Ako, no. Wala ako. Kung crush lang, oo. Kung ex-crush, go. Go. Pero kung nag-jowa mo MU or jowa, I think no. Kahit nasabihin na healthy yung breakup. Uy, te, magiging ano tayo, magiging 6 tayo. Kung okay lang ba maging kaibigan ng ex mo? Kaibigan ng ex mo. Kaibigan mo yung ex mo. Ba? Hindi, siguro ano lang. Crush ano lang. For me ha, tango, mawawala yung marami. Parang kakilala na lang. Wag na, Oo, hi, hello. wala nang friendship. Kahit na healthy yung breakup, parang Hi, hello na lang, hi. napaka-imposible yun. Imposible yun. Oo, nag-end niya yun. Oo, hindi siya. Bilis. Imposible yun. Hindi mo magiging kaibigan yung tao. Okay lang yun. Okay, pero walang closure eh. Okay daw. Okay daw sa kanya. Okay lang yun. Friend niya nga si Annie. Okay, ano nyo? Yeah, friends niya si, ano, si Kirby, friends niya si AJ, friends niya si... Pero kung ano, kung XMU, okay lang din. Okay, Napaka-friendly. Okay lang sa'yo, Kirby. Depende nga. Depende sa... Wala yung muna si Kiwag. Yes or no lang? Gusto no lang, hindi na lang Edi yes, edi yes. Edi yes. Kung okay lang daw maging... Kahit ex. Oo. Kung ex. Depende nga kung Hindi natin pag-usapan yan. Ayun. Ano? Tanong kay Kirby? Ano, kung okay lang na maging kaibigan mo yung Oy, ex. kung hindi yung breakup, ibig sabihin, may feelings pa kayo kasi. Ayoko talaga. Kahit healthy yung breakup, kahit hindi healthy yung breakup. Ibig Ayoko. sabihin, may feelings pa rin kayo. Oh, hindi, tsaka ang weird nun. Imposible talaga na maging friend mo yung ex mo. Imposible talaga yun. Ewan ko lang, ba't nagawa mo? Eh, di weird kami pareho. Oo, ang weird niyo pareho. Ba't saka kayo dito? Apir nga. Oh my God, di ba hindi ko yan? Basta ako din, siguro I can't be friends sa someone na minahal ko. Oo, parang ang hirap nun. Subaw na kayo maging Na someone na ano, Parang parang kaming friends. parang pinlano mo na makasama mo sa future, tas magiging friend na Uy, lang. feel ko red flag ko yun. Alin? Never kong pinlano na makasama sila in the future. Ah, baka nasa wrong girl ka lang. Hindi ka dito meron. Oo, hindi mo nakikita yung... Oh my God, nasa na yung best friend ko na si Ayun. John Carr na date. Date to marry or ano, date to landi lang. Okay, ako na po. Date to lang, de! Uy, may TikTok pa tayong gagawin. Uy, may TikTok pa tayong gagawin. Nakakita ko po Hindi ka tayo niya. Ayun, ako po, alam ko ngayon. Tigilan mo ako. Hindi ko Makakancel ako napapansin dito, yan. pero Sino? Kukunin niyo yung pagkikit. dito alam ko na makakancel. Sabihin pero mo na. Date to lang di ako. Date to Hindi ko marry. pa nakikita yung Go. sarili ko na alam mo yun. Makikipagkilala sa isang tao, tapos iisipin mo yung future mo with them, na magkakaano kayo. Ganun ka dati, nung hindi ka pa trauma kayo. Natatanda Siguro pag kayo. ano na yun, Ah. pag yung point na ng solas na, yung talagang... Hindi, kasi at this point, gusto ko po mag-explore. Kung baga parang gusto ko po... Gusto mo lang jumawa na Kuya, madaming babae. ayaw ko lang Eh, ikaw mga minded ni Mama. Hindi, kasi for me naman, ganito kasi. Kunyari, nagkaroon kayo ng isang shota. Oy, ano ha, wala naman sa inyo to ha. Sa akin lang to. Sa akin lang to. Kunyari, nagka-shota ako. Ayoko na matatied down ako agad. Kasi parang for me, hindi ako nagkaroon ng chance na magkaroon Gagi ng... ka, cancel. Hindi naman tayo Teka lang! Ayun po, may kilala rin ako ganyan. Hear me out. School. Hear me Hear me out. out daw. Hear me out. Ako, ay, kasi gusto ko, pagka nag-decide ako na papakasalan ko, yung alam kong okay na okay ako.
Kasi for this time pa lang, parang gusto ko pa lang makakilala pa ng ibang tao, na maka-experience pa ng different kind of love. More heartbreaks lang meaning mo. Kasi mga madami, diba? Kasi parang Hindi, siya naman kasi makikipag-iwalay. Oo, Hindi naman taga-nakit pala. Ganyan ka dyan, dahil ikaw kasi mananakit. Ano magpaliwanag? Para kasi for me, pagka, kunyari, hindi ako makakilala pa ng ibang tao, parang sa akin kasi, hindi ko parang experience na magkaroon ng different lessons sa different tao. Anong oras kayo? Ganun, yun lang naman. 30. Kaya for now, hindi mo. Uy, TikTok na tayo. TikTok tayo. TikTok natin. Sige na pa, win. Yung ABCD. Yan na. Conclusion. Bye-bye! Oh, yung conclusion yan. So, ayun guys, madami na naman kaming i-sensor. Thank you guys. Sana may napulot kayong kagaguhan. Katarantaduhan. Embarrassment na Thank you guys.